Di man mahalaga kung ilang episode na yan. Ang mahalaga, magandang alaalang nagagawa. Samahan. Hindi naman mahalaga yun eh. Mahalaga, magal lalo. Samahan natin. Basta matan. Teka lang. Kanina, ay, paano lalo ka? Teka lang. Parang naiyak ka. Naiyak na yun ito. Napakabang mo ako. Ano ba yan? Ano kasi, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Kuya. Na, Gusto ko maghingi sa'yo ng advice. tungkol sa Gusto kong makausap mo na ikaw. tungkol saan? At ang hirap magpapanggap pa ba? Gandang emi ang boses ng damdamin, tulong at kalingap ang laging unahin. Mga nagbigay sa'yo ng ampaw. Grabe. Yan, may mga ampaw ka pa. Thank you po Alam mo sa mga nasa pangalan. Hong Kong. Wala kasing pangalan. Kay Ma'am Jeb Joy, kay Queen Love, CGHK, hindi ko na alam kung sino to. Kay Ma'am Miria Robles, yan. Thank you po. Yan. Ano mo na lang, papalitan mo na lang. Ha? Hindi ko na kasi pinapalitan para mas feel mo ano. Yan. Hindi ko na sinama din sa akin, no? Para parang galing Hong Kong ka rin. Kakunti lang yan, hindi kagaya nun sa akin, pero wala yan bawas ha. Ay, bira. Hirap. Nakakamiss nga yung mga tita. Oo nga, ako rin. Nakakamiss din. Yan. Tapos ito syempre, sabi ko sa'yo, sabi mo rin. Ito dahil syempre, sabi mo Sa lubong. Ha? Sa lubong. Oo, galing sa bulsa ko to. Pabira ka. Pinag-ipon, mahal to. Ito, saan ano ka baga, nagtatakbo. Thank you. Yan. Para di mainit. Ano. Tapos, sabi mo, crop top, pwede yan. Diyan. Ano ko nagsabi na? Sabi mo yan. Hindi ako sinungaling. Tapos yan. Tapos ito, case mo. Tapos sabi mo, bidang kita nung pantalon. Oh. Ayun. Starbucks. Yan lahat. Thank you. Kahit Ayan. alam ko na Maraming pagmamahal yan. mo'y di Ay, grabe. Ano? Grabe pagmamahal nila. Ay, Thank you po sa mga tita na nasa Hong Kong. thank you. Kahit kahit hindi man po ako kasama, nabigyan pa din. Thank you po. Tapos, Thank you. sa akin, wala sa akin. Siya baga, nagka-thank you nga. Kulang yung thank you mo eh. Ano gusto mo, boy? Tagal kong nawala. Ano, yan dahil may ano ko lang eh. Ganito lang. Ay, ganyan lang. Sige, sabaw mo ako ha. Sabaw mo ako patago. Bakit tago? Sige lang. parang may iba ako. Merienda ko. Gusto mo kuhaan na kita? Sige. Pwede din. Thank you. Now, mga kasukay, mga kalingap, dito muna tayo sa mga sweet moment nilang dalawa bago yung iyakan portion, no?
So nakita natin mga kalingap na may pasalubong itong si Kalingap Edo dito kay Baby Beyonce natin. At syempre, kinikilig-kilig si Beyonce, no? Kahit hindi siya nakasama sa Hong Kong, ay meron din naman nagbigay po sa kanya. May nagpaabot din naman ng mga, ayan, ibinigay ni Kalingap Edo. At syempre, hindi mawawala yung pasalubong ni Kalingap Edo. So meron din nagbigay nung una, nakita niyo po. So, ano sila, nagpalit, no? Yung una ni Beyonce ay yung mukha ni Kalingap Edo at yung una naman ni Kalingap Edo ay yung mukha ni Beyonce. O, di ba? Nakakatuwa, no? Siyempre, yung mga blessing na ibinigay sa kanya, meron pang ampaw na ibinigay, kahit hindi siya kasama, ay meron siya natanggap. At ang pinaka-importante, yung pasalubong siyempre ni Papa Eds, no? May bigay siya doon na jacket, na para daw hindi mainitan kapag nagja-jogging itong tumatakbo itong si Beyonce. At meron ding ibinigay na crop top na ibinilin daw sa kanya. So, binili niya talaga, no? Nakakatuwa naman tong dalawa, no? Mga Kalingap. At syempre, mayroon pa din na fans na ibinili si Kalingap Edo mula sa pera niya daw. Mula daw sa kanyang bulsa yon. Kaya sobrang kinikilig-kilig naman itong si Beyonce, di ba? So, syempre, maalala ang bilhan ng mga ganyan, ay nako, talagang kikiligin ka, no, mga Kalingap. At yung pag-aasikaso din ni Beyonce dito kay Kalingap Edo habang kumakain, ay nako, daig pa daw para silang mag-asawa, no, mga Kalingap. So, nakakatuwa kasi nga, nakikita natin sobrang kilig. Sobrang kinikilig silang dalawa. Na-miss nila yung isa't isa, no? So, nakakatuwa po yan. At dito na tayo sa part ng iyakan portion. Tara, panoorin po natin ang video na ito. May iwan. Nagkatatak sa puso ko. Kahit saan tutungo, laging ikaw, palagi ang nasa puso ko. Alam mo, naiintindihan ko naman na mahirap talaga pagka ikaw nasa kondisyon sitwasyon mo na bata ka pa at medyo hindi mo pa kayang rin lahat ng mga bagay na naririnig mo, pero sana isipin mo rin na hindi lang ito para sa atin, kundi para dito sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, sa'yo, para matulungan sila, di ba? At yun, sana magpakatatag ka pa, at sana huwag kang padalos-dalos sa mga sinasabi mo ngayon, kasi ayoko mawala ka eh. At yun talaga, sana hindi totoo ito na narinig ko, pero kung decision mo naman talaga eh hindi pa buo, bigyan na lang kita ng isang condition. Alam mo yung napuntahan natin ng nakaraan dati, hintayin kita doon. Kung sakaling pumunta ka, isipin ko at bagong isip mo, pero kung hindi, tatanggapin ko na yun na buo at irerespeto ko yung kahit lamag sa akin.
Yan. So mga kalingap, no? Ito yung part na talagang marami yung naiyak. Kahit ako napaluha ako dito, napaiyak ako. Kasi naghihingi ng advice itong si Beyonce. Hindi ni-expect ni Kalingap Edo na ang hihingi niyang advice, magpapaalam siya na itigil muna. Tigil muna yung kanilang vlog. Or vlog lang naman siguro, no? Mga kalingap. At eto nga, napaiyak diyan si Beyonce. Kasi, syempre, nailabas niya yung kanyang nasa damdamin, na sobrang nasasaktan siya dun sa mga nangyayari sa paligid, yung bashing, kasama pa yung mga pamilya niya, siya. Syempre, alam natin, si Beyonce, pag mga ganyan, maapektuhan ka talaga eh. Yung mga below the belt na mga bashing, walang hindi maapektuhan po. Lalo na, especially si Beyonce, hindi naman siya sanay na sa social media, no, mga kalingap. At hindi siya sanay na mababas. Kasi yung family nila, wala kang masabi kasi napakababait na magulang niya. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ugali. Pero talagang hindi maiwasan na magkakaroon ng bashing. Yung mga taong mga inggit. May mga ganun kasi. At dito nga, nagulat si Kalingap Edo. Sabi nga niya nung una, akala daw niya pinag-iisip siya na yung sinabi ni Kuya Bal na magpapakasal, hindi naman pala yun, no? Kalingap. At eto nga, nabanggit niya dyan na gusto niya munang itigil. So, syempre, si Kalingap Edo, nabigla, hindi niya rin ni-expect na ganun yung sasabihin ni Beyonce sa kanya. Kaya sabi niya, huwag, ayaw niya. Pag-isipan daw maigi ni Beyonce yung mga desisyon niya. Baka ngayon is, mali natin, magbabago, di ba? Ganun naman minsan may desisyon tayo na minsan nasasabi natin at hindi natin napag-iisipan kung ito ba ay makakabuti or makakasama, no, mga kalingap. So sabi diyan ni Kalingap Edo, pag-isipan mo munang mabuti, no? Syempre maapektuhan din siya kasi nga yung kanilang tambalan ay matitigil, di ba? So sabi nga ni Kalingap Edo, isipin niya yung mga kapatid niya, yung family niya, kasi alam natin na malaki yun na itutulong ng kanilang love team, di ba? Ng mga kalingap. At isa pa, wala namang ibang malalim pandahilan, kundi yun lang, yung bashing na nangyayari. Kung mayroong third party, yun pa. Pero walang ganon. Nagulat pa nga si Beyonce nung sabihin ni Kalingap Edo na, bakit meron ka ng iba? Nag-iba yung itsura doon ni Beyonce, no? Siyempre wala, no, mga kalingap. Isa lang yung nasa puso niya, walang iba kundi si Kalingap Edo. So, yung time na yun, talagang yung, siguro, seryoso talaga yung ano nila, nag-iisip din si Kalingap Edo at nasabi niya dyan na magkita sila dun sa dati nilang pinuntahan yung kanilang tagpuan. Kapag dumating daw si Beyonce doon, ibig sabihin, tuloy yung kanilang tambalan. Kung hindi siya dumating, eh talagang wala, natigil na, no, mga kalingap. So, nakay Beyonce ang desisyon kung darating ba siya doon sa kanilang tagpuan, no, mga kalingap. Pero ako, positibo ako na darating po siya, no, mga kalingap. Kayo po, ano po ba yung nasa sa loob ninyo nung mapanood po ninyo itong video na to, no, mga kalingap? Alam ko, iba-iba yung opinion ng bawat isa at iba-iba yung inyong pananaw, iba-iba, magkakaiba po tayo. Pero ako, sigurado ako na makakarating siya, no? So, ayan po, no, bahala na po kayo. Just comment down below kung ano po yung masasabi po ninyo sa video na ito. Thank you so much and mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!